ng ating Panginoon upang tayo ay mapalakas. Maging ito ay ating sa mga pribadong oras na kung saan ay dumudulog tayo sa ating pribadong pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. But today is Sabbath day and therefore as a congregation ay marapat lamang na we gather ourselves sapagkat yan ay malinaw na itinatadhana ng banal na salita ng Diyos that we should always assemble at huwag nating kaliligtaan ang bagay na yan. So nais ko lamang pong magbigay ng ilang reflection. No? Actually, meron po akong isang material na ginagamit na naging devotion and I would like to share this with you. Sinabi po sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7, sinasabi, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. So itong talatang ito is very particular, referring to our Lord Jesus Christ, sapagkat sinasabi that Jesus, our Lord Jesus Christ, is the role model of the suffering servant. Sinabi po that Jesus not only gave up His divine privileges nung kanyang inempty ang kanyang sarili, kundi siya din ay naging alipin. He became a servant para sa atin. Ito ang isang pinaka-susunod na face sa kanyang supreme example of being humble, ang ating Panginoon. Sinabi po ni Apostol Pablo sa katagang the form of a servant or the form of a bondservant can also be translated as the essence of a slave. No, yung po ang ibig sabihin ng the form of a bondservant. So yung servanthood po ng ating Panginoong Hesukristo was not just external. Hindi lang siya panglabas. It is extended to the essential, down-to-earth role of a bond slave doing the will of His Father. So, inaasahan po natin sa ating Panginoong Hesukristo, the God-man, to be a servant only in the truest fashion. Totoo po yun. His servitude was not performed like a stage player putting on and taking off the costume of a servant. Hindi pakitang tao. Kung hindi ito'y pagpapakita talaga, Jesus truly became a servant. He perfectly fulfilled ang lahat ng bagay gaya ng inihula ni Propetang Isaiah in Isaiah chapter 52 verse 13 to 14. So Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, was the Messiah who was a suffering servant. So, dito po mga kapatid, our Savior is acknowledge His role. Kinilala niya ang kanyang papel bilang lingkod. Very simply, sinasabi po, I am among you as the one who serves. Siya mismo, nagpakita siya ng kanyang halimbawa na siya ay naglilingkod bilang isang alipin. Ipinakita niya yan in Luke chapter 22 verse 27 wherein He became a servant to His disciples, to His apostles, no? And it was all done sa pamamagitan po ng pag-ibig, with consistency, with humility, without pretense of outward form. So ano pong implication nito mga kapatid sa atin bilang mga mananampalataya? As we continue to look sa ating Panginoong Hesukristo as the role model of humility, ng pagiging mapagpakumbaba, ang hamon sa atin, para sa ating lahat mga kapatid, ay sundin at we have to follow. Sundin natin ang kanyang pag-uugali at ang kanyang gawi, ang kanyang practice. Paul instruct those who would be servant of Christ. Very, very vivid yan na sinasabi in Romans chapter 12 verse 9 to 11. Sinabi po, let love be without hypocrisy. Be devoted to one another in brotherly love, giving preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in prayer, serving the Lord. So yan po mga kapatid, no, bilang panimula ng ating gawain ngayong umaga, that the truest example of being a humble servant is none other than our Lord Jesus Christ. Kaya inaasahan po sa atin yan mga kapatid, na hindi natin titignan ang kapakanan ng ating sarili, maging sa loob ng iglesyang ito, kundi titignan natin ang kapakanan ng bawat isa sapagkat ito'y pagpapakita ng kababaang loob sa harapan ng ating Panginoon. So let's pray. No? Tayo manalangin sa ating Diyos at tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat ang ating Panginoon ay isang lingkod.
Siya ay isang humble servant and He is willing to serve us, no, on our behalf. Siya po ay patuloy na nag-i-intercede, nag-i-intervene sa ating pananampalataya. Kaya nga kung tayo ay dumadating sa mga pagsubok ng ating pananampalataya, we can be rest assured, no? Tayo makakaasa ng ating Panginoon ay patuloy tayong kakaagapin sa ating mga kahinaan. So tayo po ay maglaan ng ilang sandali ng pananalangin sa ating Panginoon. O aming banal at dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ay tunay na mabuti, Ikaw ay banal, Ikaw ay punong-puno ng iyong kapangyarihan, at namamalas namin, aming Panginoon, ang iyong majesty sa aming nakikita, sa aming nararanasan, sa aming buhay bilang mga mananampalataya. And for today, Lord, we offer this service, ito pong gawain na ito, upang Ikaw ay patuloy naming papurihan at pasalamatan, bigyang pugay, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang linggong nakalipas na kung saan ay ginanap namin ang aming mga temporal na bagay, ang mga bagay na iniatas mo sa aming balikat upang aming gampanan ito ng mayroong kahusayan. At sa araw na ito, Panginoon, na kung saan ay muli kami magkakasama-sama, ay binibigyan mo kami, Panginoon, ng malinaw na utos na ito ay gugulin namin ng buong maghapon at gawing banal. Kaya dalangin namin, Panginoon, na hindi namin isasaalang-alang ang aming sarili, kundi ang aming pagbibigay ng aming sarili, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo at sa pagsamba sa iyo sa araw na ito. Kaya naway punuin mo ang aming isipan ng inyong mga salita na kung saan ay mapapakinggan namin mamaya sa pakikinig at pangangaral ng inyong mga salita. Punuin mo, aming Panginoon, ang aming diwa ng inyong mga salita. At ito, O Diyos, ay patuloy na mangusap sa aming kalooban sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naway bigyan linaw, maintindihan namin ito, at magkaroon, Panginoon, ng praktikal na paglalapat sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Dinadalangin din namin, aming Panginoon, ang aming mga bisita, kung mayroon man, maaring sa kanilang pagkakataon sila'y naparito. Hinihiling namin, O Diyos, na sila'y inyong lingapin, tulungan sila, aming Diyos, at naway ang Ebanghelyo ay patuloy na kanilang mapakinggan at mangusap sa kanilang puso upang sila, O Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay baguhin sila, O Diyos, at sila ay magkaroon ng pananampalataya at pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin aming Diyos ang maghapong ito, ang aming serbisyo sa umagang ito, sa aming pagsasama-samang pananghalian, sa aming fellowship at mamaya sa aming prayer meeting. Gawin mo, Panginoon, ang lahat ng ito para sa ikatitibay ng bawat mananampalataya. At mahimok, O Diyos, ang iba, ang ilan, O Diyos, na maaaring wala pa kay Kristo at makita nila, Panginoon, ang tamis at init ng aming pagsasama at sabihin nila sa kanilang sarili na tunay na ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Nagpapasalamat kami at pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Siya nawa. Ang ating unang awit ay makikita natin sa hymn number 217 at sinasabi na ang hymnong ito ay nagpapahiwatig that we should submit to the reign of Jesus Christ who is King of Kings. Kaya sinabi, "Look ye saints, the sight is glorious." Sinasabi po in stanza number 1 that Jesus was once the man of sorrows. Totoo po yun. And however, despite of being a man of sorrows, he was victorious so that every knee should bow to him. And therefore, because of his victory, he has been crowned with many crowns. So let us all stand as we sing our opening hymn, "Look ye saints, the sight is glorious." Look ye saints, the sight is glorious, see the man of sorrows now, from the fight return victorious.
bow. Crown him, crown him, crown the victor's brow. Crown the Savior, angels crown him, rich the trophies Jesus brings. In the seat of power enthrone him, while the vault of heaven rings. Crown him, crown him, crown the Savior, King of kings. Sinners in derision crown him, mocking thus the Savior's claim. Saints and angels crowd around him, on his title praise his name. Crown him, spread abroad the victor's fame. Hark those bursts of acclamation, hark those loud triumphant chords. Jesus takes the highest station. Oh, what joy the sign affords. Crown him, King of kings and Lord of lords. Amen. We may all be seated, brothers and sisters. It says that crown him, angels crown him, spread abroad the victor's fame. Sinasabi po at even at his crucifixion, sinners crowned Jesus in mockery. However, even the angels crowd around him to praise him. So there is a reason that he was victor over death by his resurrection. Kaya nga po mga kapatid, yan ay pasasalamat sa ating Panginoon. No? Hindi talunan ang ating Diyos. Hindi siya nanatili sa kanyang kamatayan. Muli siyang bumangon sa mga patay and he ascended. No? Siya ay muling nabuhay, a victor. At yan ay kasama ang ating pananampalataya. Kung ating ilalagak ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, makasisiguro tayo ng mayroong tagumpay sa ating nilalabanang kasalanan. Kaya let be that an encouragement para sa ating lahat. Another hymn that we can sing na sinasabi of saying about the blessing and the power and the honor of our God that we can find in hymn number 219. Let us sing, blessing and honor and glory and power. Blessing and honor and glory and power, wisdom and riches and strength evermore, give ye to him who our battle hath won, whose are the kingdom, the crown, and the throne. Sounded the hand of the hands with his name, ringeth the earth with his glory and fame. Ocean and mountain, stream, forest and flower, echo his praises and tell of his power. Ever ascended the song and the joy, ever descended the love from on high, blessing and honor
the theme of the hymns that we raise. Give we the glory and praise to the Lamb. Take we the robe and the harp and the palm. Sing we the song of the Lamb that was slain, dying in weakness, but rising to reign. Amen. This is the kind of praise. This is the kind of praise, brothers and sisters, given to the Lamb. Given to the Lamb in heaven. And He is worthy of it because He has won our battle. And therefore, brothers and sisters, He sits on the throne and wears the crown of God's kingdom. Jesus dwells in an approachable light. Hindi natin what's the word? Cannot comprehend, hindi masukat na liwanag na even the angels cannot. That's why tinatakpan nila ng kanilang mga pakpak ang kanilang mukha. That they cannot even see the glory of God, the glory of our Lord Jesus Christ, the beam of light. But Jesus also is the light of the world, and He came to bring life, which is the light of man. Kaya nga, fellow man or a woman na wala pang kaligtasan sa ating Panginoon, that you are in darkness, you are in sin, and Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, this is the approachable light. Maaari mo siyang lapitan sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba, pananampalataya at pagsisisi ng iyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid ko dito sa TNC, let's continue to glorify our God. Continue to praise ang ating Panginoon sa buong maghapong ito. At gamitin natin ang buong maghapong ito na gugulin, pansamantala, wag man natin munang isipin ang lahat ng ating mga domestic affairs, mga temporal na alalahanin natin sa ating tahanan. Trabaho man yan, edukasyon, o negosyo, whatever. Iwan mo muna yan. And spend your day with God today sa buong maghapong ito. And let that refresh your soul through the preaching of the Word. Tayo po'y dadako sa pagbasa ng salita ng Diyos at sa regular scripture reading that we have every Lord's Day. At tawagin ko si Brother Anthony to lead us into the reading of Scripture. Good morning po sa inyo. Ang ating scripture reading ay matatagpuan po sa book of Zechariah chapter 1. The whole verse will be reading that one. Ang book po ni Zechariah ay matatagpuan bago mag-Mateo at kay Malakay. Kumbaga, nasa boundary po siya ng Old and New Testament. Hinihiling pong lahat na tumayo sa ating pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa Tagalog. Verse 1. Nang ika-8 buwan ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias na anak ni Berechias, na anak ni Ido, ang propeta na sinasabi, ang Panginoon ay galit na galit sa inyong mga ninuno, kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manunumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga ninuno na sa kanila'y sinabi ng mga unang propeta, ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad at sa inyong masasamang gawa.
ngunit hindi nila ako pinakinggan o pinansin man, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga ninuno, nasaan sila? At ang mga propeta, nabubuhay ba sila magpakailanman? Ngunit ang aking mga salita at mga tuntunin na aking iniutos sa aking mga lingkod na mga propeta, hindi ba inabutan ng mga ito ang inyong mga ninuno? Kaya't sila'y nagsisi at nagsabi, kung paano ang inisip na gawin sa amin ng Panginoon ng mahukbo, ayon sa aming mga lakad at ayon sa aming mga gawa, gayon ang ginawa niya sa amin. Verse 7, ng ika-24 na araw na labing-isang buwan ng Sebat, na ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias, na anak ni Berechias, na anak ni Ido, na propeta, na sinasabi, nakita ko noong gabi at narito isang lalaki nakasakay sa isang pulang kabayo. Siya'y nakatayo at sa gitna ng mga punot na mirto at nasa lambak. Sa likuran niya ay may mga kabayong pula, hubero at puti. Nang magkagayoy aking sinabi, O Panginoon ko, ano ang mga ito? At ang mga anghel na nakipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, ako'y aking ipapakita sa iyo kung ano-ano ang mga ito. Ang lalaking nakatayo sa gitna ng mga puno ng mirto ay sumagot, ang mga iyon ang mga sinugo ng Panginoon upang manmanan ang lupa. Sila'y sumagot sa anghel ng Panginoon na nakatayo sa gitna ng mga puno ng mirto. Nalibot namin ang lupa at narito ang buong lupa ay mapayapa at tahimik. Nang magkagayoy sinabi ng anghel ng Panginoon, O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan ka mawawalan ng habag sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Huda, na sa kanila'y nagalit ka nitong 70 taon. Ang Panginoon ay sumagot, malumanay at nakakaaliw ng mga salita sa anghel na nakipag-usap sa akin. Kaya't sinabi sa akin ng anghel na nakipag-usap sa akin, sumigaw ka, ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, ako'y lubos na naninibugho para sa Jerusalem at sa Zion. Ako'y galit na galit sa mga bansang tiwasay sapagkat habang kakaunti pa ang aking galit, kanilang ipinagpatuloy ang pagwasak. Kaya't ganito ang Panginoon, ako'y bumalik sa Jerusalem na may pagkahabag. Ang aking bahay ay matatayo roon, sabi ng Panginoon ng mahukbo. At ang pising panukat, iuunat sa ibabaw ng Jerusalem. Muli kang sumigaw na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang aking mga lungsod ay muling aapawan ng kasaganahan at muling aaliwin ng Panginoon ang Zion at muling pipiliin ang Jerusalem. Aking itinaas ang aking paningin at aking nakita at narito 4 na sungay. Aking sinabi sa anghel na nakipag-usap sa akin, ano ang mga ito? At siya'y sumagot sa akin, ito ang mga sungay na nagpakalat sa Huda, Israel at Jerusalem. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang 4 na panday. Na magkagayoy, sinabi ko, ano ang ipinariritong gawin ng mga ito? Siya'y sumagot, ito ang mga sungay na nagpakalat sa Huda, na walang lalaki na nagtaas ng kanyang ulo at ang mga ito'y dumating upang takutin sila, upang ibagsak ang mga sungay ng mga bansa na nagtaas na kanilang mga sungay laban sa lupain ng Huda upang ito'y pangalatin. Makakupo na po lahat. Si Propetang Zechariah ay nabuhay na kung saan siya contemporary po ni kasabayan po sa ginamit ng Panginoon si Propetang Haggai o Haggai at si Ezra, na kung saan ito'y nasa gitna sila ng pag-rebuild ng temple sa Jerusalem. Ito yung panahon na kung saan ang propeta very confused ang mga Israelita sa kanilang mga buhay. Kung titignan po natin ang ministeryo ni Zechariah. There were uncertainty during that time among the children of God.
kung titingnan po natin, the people were filled with political, social uncertainty in the wake of dramatic changes in their government. From pagiging captive for 70 years at sila'y pinabalik ng Panginoon sa kanilang bayan sa Israel, ay talagang maraming agam-agam sa buhay nila. Ano doon pa ho yung kung saan yung surrounding neighbors nila na mga bansa ay may mga nagpaplano ng hindi maganda para sa kanila. Bagamat sila'y bumalik sa kanila, pinabalik ng Panginoon sa kanilang bayan, pero andun ang kanilang takot sa haharapin nila. Napaka-imposibleng harapin ang mga problema, kumbaga ang nararamdaman ng mga taong ito. Pero ano po ang salitang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang Sekaria sa kanila? Tayo tutuon lamang sa verse 1 to 6, kung ano po yung mga truth na pinakita ng Panginoon sa kanila at sa atin sa umagang ito. There are three things that I saw dito sa verse 1 to 6. Kung titingnan po natin, Zechariah tells us about a new direction that they must face from verse 1 to verse 3. Second, na-remind sila, sa verse 4, na-remind sila ng mga mistake na dapat nilang i-avoid. Ano yung mga mistake na yon? At yung verse 5 to 6, yung timeless truth na dapat nating panghawakan at pagtiwalaan. A new direction that we must face. Kung titingnan niyo po ang nabasa natin text, the Lord was angry with their forefathers. It's according to the verse, hindi napaka-gentle nung start na ginawa ng pagsasalita ni Sekaria sa mga Hudyo. The word of the Lord came to him in verse 3 times. We're told that Zechariah's challenging message is the declaration of the Lord of hosts. We're left in no doubt at all that this is the message of our God. Ano doon din po yung call ng Panginoon sa repentance. Pero kung titingnan po natin, ano po yung naging kasalanan ng mga Hudyo dito? Dahil nga po doon sa pagiging uncertain sa kanilang buhay. Ano doon yung responsibility nilang itayo ang temple. Pero parang naging lax po ang mga tao. Para bang sinabi nila na sana after all these things na nangyari sa atin, pabayaan na lang muna natin. Wag na natin munang bigyan ng pansin ito mga bagay ito. Mag-relax muna tayo. Parang gano'n eh. Doon nakataon ang sinasabi ni Zechariah naging kasalanan ng mga present days ng mga Hudyo during his time. Wala silang energy para sa mag-serve sa ating Panginoon. Pero niremind sila ni Zechariah about these things. Where they were, nasabihan sila ni Zechariah na we're not meant to be normal people. We are a chosen race. You and I, we're called as, we were a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Ito ho tayo sa ating buhay. We are called to be non-conformists dito sa mundong ito. It doesn't say na dapat na hindi kayo makihalubilo sa mundo. Kung magkaroon ng set of norms sa ating buhay bilang mga Kristiyano. We are called, if
meron tayong ganitong tendency bilang mga Kristiyano na dahil sa right now nangyayari mga certainty sa ating bayan, magulo ang ating politika, magulo po ang ating ekonomiya, hindi mo natin malaman kung sinong namumuno na sa ating buhay. Pero nandiyan po yung katotohanan ng Panginoon na nire-remind ho tayo na the Lord is here. The Lord is present in our midst. Huwag tayong matakot. Tumayo tayo bilang mga Kristiyano. Tumayo tayo na hindi normal katulad ng karamihang tao sa panahon natin. Pakita ho natin sa kanila na ang buhay natin mga Kristiyano ay naayon sa itinuturo ng ating Panginoong Diyos. I hope na ano po yung naibahagi ni Zechariah sa kanilang mga tao. Actually, sa preaching na ginawa ni Zechariah sa mga Hudyo, silang nanumbalik sa Panginoon. If you read the verses, nanumbalik sila sa Panginoon. Same goes with us. Kung tayo po ay may tendency po ngayon na bumaliktad, pumunta sa mali, bumalik po tayo sa ating maling gawain, o may tendency po tayong pabayaan na lang, maging normal po, baliwalain natin ating buhay Kristiyano, sumunod na lang tayo sa mundo, gumaya ho tayo sa mga taong na nangungulimbat ng pondo ng ating bayan, tayo'y mag-U-turn, 180 degrees po. May warning po ang Panginoon sa atin, manumbalik po tayo. Manumbalik po tayo. Purihin po Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating offering. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa mga bagay na tinatangkilik natin sa ating pang-araw-araw na buhay, na tayo ay higit na kinakalingan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niyang ipinagkakaloob ang ating mga pangailangan. Iba't iba man din ang mga antas ng pagbibigay ng Diyos, hindi pare-pareho. But still, the Lord is so gracious to us. At hindi niya kailanman iniwan ang kanyang mga tao. And He always comes to our need every single day. So let us all pray and pray for our offering. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga bagay na aming tinatangkilik sa pang-araw-araw, mga material na mga bagay na aming nahahawakan. Ito ay extension, O Diyos, ng iyong grace sa aming buhay. At sa aming pagsamba sa araw na ito ay bahagi nito, Panginoon, ang aming pagbibigay. At nagpapasalamat kami sapagkat anuman ang aming napagpasyahan ayon sa kakayanan namin, Panginoon, ay nais namin ibigay ito ng may buong puso at may kasiyahan sa aming kalooban. At nawa, Panginoon, ay tanggapin mo ito bilang tanda at bahagi ng aming pagsamba. Maraming salamat, aming Diyos, at naway maluwalhati ka sa aming mga kaloob. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let us sing another hymn that we can find in hymn number 395, Come to the Savior Now. Come to the Savior now, He gently calleth thee. In true repentance bow before Him, bend the knee. He waited to bestow salvation, peace, and love. True joy on earth below, a home in heaven above.
Come to the Savior, oh, water your burdens be. Hear now His loving call, cast all your care on me. Come and for every grief in Jesus you will find a sure and safe relief, a loving friend and kind. Amen. This hymn was written by John M. Wigner in the year 1871, and a hymn which encourages those in sin to respond to the Savior's invitation so that they may receive eternal life. Ito po ay isang awit that is very tender and pleading Him to extend the Lord's invitation. Kaya ikaw na wala pa kay Kristo, hinahamon kita sa oras na ito. Nasa mga ilang sandali ay tatayo na ang kanyang lingkod upang mangaral ng salita ng Diyos. Makinig ka at ikaw ay mag-adhere sa message ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Tawagin ko na po ang ating pastor para sa kanyang pastoral prayer and for the preaching of the Word of God. Salamat, Deacon Ray, sa pangunguna sa pananambahan. Tayo po'y dumulog sa ating pangkahalatang panalangin, papuri at pasasalamat sa mga successful operation ni Kuya Manny at maging sa muling pagbalik ng ating kapatid na si Sister Christine na magdiriwang ng kanyang kaarawan this week. No? So sila ang celebrant this week. Si Christine sa March 24 at si Neo sa March 27. Yan. So patuloy po nating ilapit mamaya sa prayer meeting si Kuya Manny, and Ate Lerma. Kung kayo ay naka-tune in, nais namin ipabatid na kami nananalangin para sa iyong paggaling at recovery. Tayo po'y dumako sa pangkalahatang panalangin. Tunay nga, Panginoong Diyos, na naaangkop ang mensahe ng aming inawit, na Ikaw ang aming tagapagligtas at manunubos, walang anumang kakayahan ng bawat isa sa aming linisin o bawasan man ang aming mga sala. Maging ang aming gawain ng pagsamba, ito ay kung hindi dadaan sa iyong buktong na anak na si Kristo Jesus, ito'y walang saysay, ito'y isang ingay, ito'y isang batingaw lamang. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang ministeryo ng Banal na Espiritu na mangusap sa aming kalagitnaan, sa mga kaluluwang nasa gusaling ito, sa mga kaluluwang tumutunghay sa kanilang mga tahanan. Lumalapit kami, Panginoong Diyos, ang makapangyarihang pag-udyok, pagmiministeryo at konbiksyon ng Banal na Espiritong kasangkapanin ang iyong mga salita. Magmula pa lamang sa scripture reading namin, ay patuloy ka nawa, Panginoong Diyos, na mangusap sa bawat isa sa amin. Sa mensahe ng awitin, O Diyos, naway kasangkapanin din ito upang magbuksan ang aming mga mata at ang aming mga tenga sa katotohanan na kami makasalanan at ikaw'y matayog. Ikaw ay karapat dapat purihin at sambahin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa pagkakataon sa umagang ito na ipinagkaloob mo na kami makadako sa gusaling ito, bagamat may ilang mga inconveniences. Dalangin po namin ang water interruption sa aming barangay at maging sa mga karatig barangay ng Valenzuela na ngayon po'y kasulukuyang nararanasan. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang panunumbalik ng supply na ito at karunungan sa mga tagapamahala ng aming water system para po sa nalalapit na tag-init sa mga darating na linggo. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang buhay at kalakasan ni Kuya Manny. Salamat po sa pagsama mo sa kanya sa katatapos na operasyon. Dalangin po namin ang kanyang recovery. Dalangin din po namin na ipanauli mo ang
lakas ni Ate Lerma sa patuloy na pag-aasiste sa kanyang kabiyak. Salamat din sa maayos na last week na nasaksihan ng buong Almudjel clan sa pag-ordain sa kanilang miyembro ng kanilang pamilya kay Pastor Onyok. Salamat po sa pag-iingat sa kanilang traveling mercy. Salamat kay Sister Christina na nakabalik ng maayos at matiwasay at ngayon itong linggong ito'y magdiriwang ng kanyang kaarawan. Maging siniyo, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang dalawang buhay na ito at biyayaan patuloy ng pag-iingat at kaligtasan. Sa umagang ito, O Diyos, lumalapit po kami, hindi lamang po sa aming mga viewers, kung hindi maging sa aming mga narito na wala pang ugnayan kay Kristo. Kasangkapanin mo ang iyong salita, natamnan ang kanilang puso at tunay na maunawaan na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa material na bagay. Sapagkat matapos man kaming mabuhay dito ng 70 years old, 80 years old, or 90 plus years old, what is at stake is an eternity of blessedness or an eternity of torment and punishment. Naway kasangkapanin mo, O Diyos, ang institusyon ng TNC sa pagpapalaganap ng iyong salita, ng Ebanghelyo, na himukin ang mga kaluluwa, matanda man o bata, na magsuko ng kanilang buhay sa paghahari ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang aming tagapagligtas at manunubos. Mangusap ka nawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Samahan po niyo akong buksan ang ating Biblia sa ating teksto na ating pag-aaralan. I believe naka-flash siya sa screen, yes. So, nais ko pong basahin natin ang Luke chapter 4, verses 14 to 21. Bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot na buong lupain. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinuri ng lahat. Dumating siya sa Nazaret na kanyang kinalakhan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kinaugalian at tumindig siya upang bumasa. At binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Asayas, binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y isinugo niya upang ipahayag ang pagpapalaya ng mga bihag at ang mga muling pagkakaroon ng paningin ang mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyayang mula sa Panginoon." Isinarya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ay nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. And verse 21, "At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, 'Ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong pandinig.'" So nakita po natin as we have our starting lesson since December about the first two chapters or the first chapters of the first chapter of Luke. Tapos na po yung preparasyon patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Tapos na po ang paghahanda ni Juan Bautista para po sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos na pong bautismuhan ang Panginoong Jesucristo sa chapter 3. Tapos na rin po ang pagpapahayag ni Juan Bautista na sa kanyang inihahayag na si Kristong paparating is mightier and greater than I. And here we come in chapter 4, nakita natin ang pagiging ikalawang Adan ni Kristo nang siya ay deliberately dalhin ng banal na spirito sa ilang upang subukin at siya'y naging matagumpay sa tatlong uri ng pagsubok na ito. Ang mapapansin po natin dito ay kaagad-agad na makikita natin sa mga talatang verse 14 to 15, si Lucas ay sinamarize niya yung pong naging Galilean ministry ni Jesus. So, yun po ang makikita natin, no? I'll be referring to
English Standard Version, verse 14, Jesus began his ministry, but the summary of it is in the Galilean ministry. Nung bumalik na po siya dito po sa Nazareth. Alam niyo po, tatlong bagay po ang gusto kong makita natin dito po sa ating pag-aaral. Una, we will see the powerful ministry of the Holy Spirit in verse 14. Pinaliwanag po dyan, sinabi dyan, and Jesus returned in the Spirit, in the power of the Spirit to Galilee. That is our very first point. Hindi natin pwedeng kaligtaan yan. Hindi natin pwedeng ma-miss out ang ministeryo, ang makapangyarihang ministeryo ng banal na Espiritu. Ikalawa, in verses 15, we will find here that the primary ministry of Christ is preaching. The primacy of preaching is His ministry. Yung pong ministeryo ng pangangaral, ang unang-unang pangunahing ministeryo ni Kristo. Hindi po ang pagpapagaling, hindi po pagpapamalas ng mga signs and wonders at mga himala, kung hindi ang pangangaral ng Ebanghelyo ang unang-unang ministeryo ng ating Panginoong Kristo. At ang ikatlo, na ating masusumpungan in verses 16 and to 21, the prophecy of fulfillment. Yung pong propesiya ni Isaias ay natupad. So yan po ang tatlong simpleng balangkas na ating matututunan at makikita dito po sa mga talatang ito. The powerful ministry of the Holy Spirit, the primary preaching of the Lord Jesus Christ as His ministry, and the prophecy fulfillment of Isaiah. Alam niyo po, si Lucas, gaya po ng kanyang binigay na introduction, masusi po yung kanyang pag-aaral patungkol sa account na gusto niyang i-present sa kanyang mambabasa. Particularly po kay Theophilus. Kitang-kita natin si Lucas ay very descriptive yung ministeryo ng banal na Espiritu in relation to Christ. In chapter 1 pa lang, alam natin, dinisclose ni Lucas na ang Birhing Maria, si Maria ay magkakaroon ng conception through the virgin birth. And then we find in Luke chapter 3 verse 22, the baptism of Christ, the Holy Spirit came down from heaven in a form of a dove. In chapter 4 verse 14, we will find na the Holy Spirit filled Christ and He led Christ to the wilderness. And now in verse 15, makikita natin, particularly in chapter 4, verse 15, and Jesus returned in the power of the Holy Spirit in Galilee. Alam niyo po, yung chapter 13 and 14, yan po ay summary statement ni Lucas patungkol doon po sa kanyang naunang ministry o dito po sa ministry na ginawa niya sa Galilea. Because makikita po natin in chapter 4 up to chapter 9, that is the section of the ministry of Jesus Christ in the Galilean region. Pero alam niyo po ba, bilang additional knowledge and information about the text, ito pong verse 13 o verse 14 and 15, particularly po itong sinasabi dito sa bago siya pumunta sa Galilea, meron pong naunang ministeryo ang Panginoong Kristo. Saan po? Doon po sa verse 12. Tandaan po natin, yung account na pagitan ng verse 1 to verse 12, bago mag-verse 13 o bago mag-verse 14, yan po ay merong almost 1 year apart. Bakit po? Si Jesus po, nung siya ay subukin, ay sa Galilean desert, sa Judean desert. Sa Judean desert po siya sinubok sa wilderness. At after po sa kanyang temptation, nagsimula na po ang kanyang public ministry sa Judean region. Ang sinasabi ni Lucas, dito po sa verse 14, ay yung kanyang
Galilean ministry sa Galilean region. So wag po tayong malito ron, ano? Nais ko pong ipabatid sa atin na yung pong pagitan ng verse 14 and verse 14-15 at yung verse 16, yan po ay merong pagitan na yung verse 13 and verse 14 ay may pagitan ng almost 1 year. Almost 1 year ang pagitan po niyan. Sapagkat si Lucas po, ang kanyang binigyang emphasis is yung pasimula ni Kristo sa Galilean ministry. Kaya nga po sinamarize niya kagad eh. Sinamarize niya kagad po yung verse 14 and verse 15, binanggit po niya dyan, yung summary na ginawa ni Kristo sa Galilean region. Pero ang totoo po, by historical account, by chronological account, ang sinimulang public ministry ni Kristo ay ang Judean region. Right after na siya po ay nagsimula na po siya ng kanyang ministry publicly. Pero hindi po yun ang kinuha ni Lucas. Ang kinuha ni Lucas is yung after ng Galilean ministry. Ito na nga po yung Judean ministry, Galilean ministry. Ang tanong, bakit? Sino ang kumuha ng account ng Judean ministry ni Kristo? Ang sagot, si Gospel of John. Okay? Pansinin po ninyo yung first 4 chapter ni Gospel of John, wala siyang account about temptation ni Christ. Wala siyang account patungkol po doon sa dinala si Kristo sa wilderness, which is a Judean desert, at tinukso. Tanging si Matthew, Mark, and Luke lamang ang nag-record ng account ng temptation ni Christ. Bakit po? Ang sagot, dahil si John, siya po ang pinakakahuli-hulihang evangelist na sumulat ng kanyang gospel. It was already established yung Markan, Lucan, and Matthean gospel. Nagsulat po si John, later part na po, almost 90 AD na siyang sumulat ng kanyang gospel. That's why he already presumed na alam na ng mga tao during that time yung account ng temptation of Jesus Christ. At iba po yung ina-address ni John sa kanyang gospel. Kung papansinin po ninyo, ang John chapter 1, saan po nagbukas? It's about the deity of Christ. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung titingnan ninyo ang 1 John, 2 John, 3 John, na epistles ni John sa later part of the New Testament, he is addressing a controversy of heresy. And what is that heresy? Gnosticism. So pinakita po dito na si John, hindi niya na binigyang emphasis yung temptation, ang binigyang emphasis niya kaagad is the deity of the Lord Jesus Christ. In-establish niya sa chapter 1. And then chapter 2, ano kaagad nangyari ng John? If you have your Bible, please follow me para makita nyo. Is the wedding of Cana. The miraculous of turning water into into wine, in Cana. Right? Chapter 3, the dialogue between Jesus and Nicodemus. Chapter 4, it's the dialogue about Jesus and the Samaritan woman. All those 4 chapters, it took around 1 year. Na kung saan si Kristo po ay nag-minister sa Judean region, which is the very first public ministry of Christ. Kaya po, kung titingnan po natin mga kapatid, dito po sa Luke chapter 4, verse 44, binanggit ni Lucas, and he was preaching in the synagogue of Judea. It is a bookend.
para pong itong first clause and second clause. Luke chapter 4, verse 14 to 15 is the summary of his Galilean ministry, and yet bumanggit si Lucas, pagdating sa verse 44, nangangaral si Kristo sa mga sinagoga ng Judea. Para wag po tayo magkaroon ng confusion. He was referring about the very first public ministry ni Christ. Dito natin makikita, mga kapatid, in the very first 4 chapter ni John, sa kanyang gospel, na hindi binanggit ni Lucas dito sa chapter 4, the calling of the first disciples, the miraculous turning water into wine in the wedding at Cana, chapter 2, the cleansing of the temple in chapter 2. Iba, meron po kasing dalawang paglilinis si Kristo ng templo eh. Sa pasimula ng kanyang ministeryo at bago matapos yung kanyang ministeryo. Yung kanyang huling pagpunta sa Jerusalem, and that week, siya po ay ipapako na sa krus. Cleanse din ho uli niya yung templo. Yung chapter 2 ng Gospel of John is the very first na sa kanyang public ministry, tinaboy niya ang mga negosyante sa loob ng templo. At sinabi niyang, huwag niyong gagawing negosyo ang bahay ng aking ama. Ito'y bahay panalanginan. Yung event na yun po yung sinasabi ni Lucas sa Luke chapter 4, verse 14 and 15 na lumaganap, kumalat. Meaning to say, bago pa po dumating si si Jesus dito po sa Galilean region, bago pa po siya dumating dito sa Nazareth, kilala na siya. Nagkaroon na siya ng pangalan, nabantog na yung kanyang pangalan. At itong mga taga-Galilean, they are so excited na again, kababayan namin ito, kabaryo namin ito, babalik dito. Iwe-welcome natin. So yan po ang dapat nating unang makita rito. And all of this is because that the Holy Spirit filled Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Ano po ang pinakaunang-unang lesson na ating makikita rito? First, here we see the harmony of the 4 Gospels. Yung maayos pong harmonious connection and detailed about the 4 Gospel of the Scripture. Matthew, Mark, Luke, John, meron po silang iba-ibang anggulo na pinepresenta patungkol sa ministeryo at ginawa ni Kristo. Subalit, ito po lahat po'y magkakaugnay. Pinapakita po dito the doctrine of inspiration of Scripture. We as Christians, we ought to uphold the doctrine of inspiration of Scripture. We must give credit to the ministry and to the power of the Holy Spirit, especially in the inscripturation of the Scripture. Ginamit niya ang mga ebanghelistang ito, si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan, sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu upang masulat at mapreserba ang salita ng Diyos. Hindi lamang ang mga ebanghelista, actually the 66 books of the Bible. The entire Bible, which is composed of 66 books, it was written over a period of almost 1,600 years with 40 different authors na hindi sila magkakakilala. Si Moses ay hindi niya inabot si Zacarias na binasa natin kanina o si Panayas. Hindi sila magkaabot sapagkat sa haba ng time frame. And yet, there is no contradiction either in the Old Testament or in the New Testament. These 66 books has a one integral centrality and personality. And the main person behind the 66 books from Genesis to Revelation is no other than the Lord Jesus Christ.
that the Bible has a one central message from Genesis to Revelation, and that is salvation of the Lord is in the Lord Jesus Christ. Even the signs and wonders, even the miracles na pinerform ni Kristo is under the influence and the power of the Holy Spirit. That's the very first lesson that we need to understand. We need to understand the doctrine of inspiration of Scripture is upheld by Christians, by churches. Turn your Bibles in 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 21, or especially in verse 20. 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21. Anong sabi dito? Knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Napakahalaga nito, mga kapatid. Napakahalaga po ito na makita at maunawaan natin na ang banal na Espiritu is the author, the primary author of the entire Scripture. Kinasangkapan niya ang personality, ang kaisipan ng human authors, and yet ginabayan niya. Ginabayan ng banal na Espiritu ang pagsulat ng mga taong kanyang kinasangkapan. Second lesson, hindi lamang we must uphold the doctrine of inspiration of Scripture, but secondly, we must also recognize the scope and the ministry of the Holy Spirit. Sa panahon po natin ngayon at sa henerasyon ng iglesia sa panahon natin ngayon, napakaraming mga so-called ministry of the Holy Spirit. There are groups and camps that they claim that the ministry of the Holy Spirit extended to Laughing Revival. Na wala silang ginagawa kung hindi tumawa ng tumawa, na hindi mo malaman. At sinasabi nilang ito ay gawa at bunsod ng puspos daw sila ng banal na Espiritu. Yung iba naman naglulupasay sa sahig. Yung iba ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Well, let us remember John chapter 16, verse 13 and 14. Turn your Bibles, and I encourage you, even our viewers, our followers, to turn your Bibles in John chapter 16, verse 13 to 14. A very crucial text, a very crucial verse that will define the scope and the ministry of the Holy Spirit. John 16, verse 13 and 14. Anong sabi po dito? Context, upper room, si Kristo ay this night, siya ay aarestuhin na. Nagbigay siya ng instruction at tagubilin sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Ano ang sabi niya? Verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth, for He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare it to you the things that are to come. Verse 14, He will glorify me, for He will not take what is mine and declare it to you. These are two important verses na kapag hindi mo ito naintindihan at hindi mo naunawaan, papalaot na ang pangunawa mo patungkol sa ministeryo at gawain ng banal na Espiritu. Sapagkat mismong ang Panginoong Jesucristo ang naglagay ng specific scope, role, and ministry of the Spirit. Sabi niya dyan, He will guide you in all truth. And that is understanding the Scripture. That is the ministry of the illumination of Scripture.
Secondly, the Holy Spirit will never ever usurp His own authority and have His own glory. Tama po ba? Sabi po doon sa talata, again, we go back. He will not speak on His own authority. Meaning to say, hindi gagawa ng sariling eksena ang banal na spirito na ang mapapapurihan ay siya. Laging ang kanyang intensyon ay ang kapurihan, ang kalawalhatian ay mapunta kay Kristo. The Holy Spirit will give the glory to Christ alone. Therefore, we should beware of the so-called work of the Holy Spirit, such as laughing revival, slain by the Spirit, by different camps of Pentecostal and charismatic group. Ang pinaka-issue, yung bang gawain yan ay talaga bang nagbibigay ng kalawalhatian sa pangalan ni Kristo? If Christ is not glorified, we can guarantee that it is not the work of the Holy Spirit. Therefore, i-memorize ninyo. Put it by heart. John 16:13 to 14. Dahil yan ang ating pangsagot para sabihin nating pagdudahan nyo yung ginagawa ng sinasabi ninyong banal na spirito sa inyo. Kung yan ay hindi magbubunga ng kabanalan, kung yan ay hindi magbubunga ng katinuan at katwiran, because God in the very first place is the God of order. If there is disorder, we can guarantee that is not of God. Secondly, on our text in Luke chapter 4, not only we will find the powerful ministry of the Holy Spirit, but secondly, as we go back to our text, Luke chapter 4, verse 14 to 15 and following, we will see the primary preaching as Jesus' ministry. Look at our text again. And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and a report about Him went out through all the surrounding country. And He taught in the synagogue, being glorified by all. Yan po ang pangunahing intensyon ni Kristo. Pumasok sa mga sinagoga, at sabi nga po, yung susunod na talata, di ba? Naging kinanaugalian, verse 16. And He came to Nazareth where He had been brought up, and His custom, He went to synagogue on Sabbath day. Regular attender po itong si Kristo. Actively observing ng Sabbath day si Kristo. Kapag araw ng Panginoon, alam mo kung nasaan si Kristo at alam mo siya sa hahanapin. Hindi sa mall, hindi sa parke, hindi sa beach, hindi out of town. Nandoon sa isang local synagogue sapagkat it was His custom. On the last chapter of chapter 4, turn your Bibles in chapter 4, verse 42 to 44. Luke chapter 4, verse 42 to 44. And when it was day, He departed and went to a desolate place. And the people sought Him and came to Him, and would keep Him from leaving them. Verse 43. But Jesus said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. For I was sent for this purpose. And He was preaching in the synagogue of Judea. Take note, Judea yon. Take note, yung chapter 15, anong sabi? O chapter 16, Galilee. So whether He is in the Judean region, whether He is in Galilean region, Jesus is in the synagogue. Jesus was preaching. And that is the primary ministry of Christ. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo,
ang unang-unang public ministry ni Christ is the Judean region. Doon pa lamang natanyag na nakilala na si Jesus na taga Nazaret ay nangangaral, nagpamalas ng himala. And look at verse 43. I must preach the good news of the kingdom of God. Saan niya ito papangaral? To other towns. For I was sent for this purpose. And Jesus was preaching in the synagogue of Judea. So yung first year, more than first year ni Kristo, ang kanyang pangunahing ministeryo ay tagapangaral. Siya'y isang mangangaral. Siya'y napakahusay na tagapangaral. He can captivate the interest and the attention of the crowds. Sa kanyang pangangaral, sinusundan siya ng tao. At ganun din ang ginawa ni Lucas nung kanyang isummarize ang Galilean ministry. Kagaya ng pagsasummarize niya ng Judean ministry. Nasaan si Kristo? Nasa sinagoga. Ano ang punto pong pinapakita rito? That Christ was indeed the preacher. Jesus was truly a herald of the word. He is a master preacher, teacher in the very first place. And if we are going to apply it, our lesson today, it is a call for every evangelical churches to make reforms in our churches. Let's give heavy emphasis. Let's give more time in the ministry of the preaching of the word. Let's go back how the Lord, as a preacher, give emphasis sa kanyang pagpunta sa mga sinagoga. That's the problem of many churches today. Ang mga pastor, ang mga tagapangaral na hindi nakapaghanda at hindi nakapag-aral ng maayos para ubusin ang oras, anong ginagawa? Napakahaba ng pagpapawid. Isang oras umawit. Tatayo ng 20 minutes, 10 minuto, puro pagpapatawa pa. Many preachers today, they buy time by extended music, by extended praise and worship song, by manipulating the emotion and by moving stories that are no relevant with the text. Walang kinalaman sa text. Makapagpatawa lang. There is so much theatrics in many churches today. In the very first place, pagdududahan mo na kaagad kung yung mga taong mga yan na tumatayo sa pulpito, talaga bang tinawag para mangaral? Talaga bang sila'y mga kwalipikado na mangaral? Because if they are really called to preach and teach, the Holy Spirit will enable them. The Holy Spirit will illumine them in their studies. The Holy Spirit will help them to craft and develop a sermon and apply the sermon to their hearers. That's why it's a call for preachers and teachers. You must go back if you have a deep conviction about the Word of God. There is no secret in the ministry of the church. Dalawa lang naman di ba? Dalawa lang ang tanging method para lumago, tumatag ang isang iglesia. Ministeryo ng pangangaral at ministeryo ng pananalangin. Ministeryo ng salita ng Diyos at ministeryo ng panalangin. Walang ibang susi. Acts chapter 6, nung magkaroon ng problema at magkaroon ng conflict, anong sabi ni Apostol Pedro? Magtalaga kayo ng mga diakono, 7 diakono na mga ngasiwa sa mga material at pangangailangan nyo sa loob ng iglesia.
Sapagkat hindi namin maaaring pabayaan ang pangunahin naming tungkulin. At ano ito? Ang ministeryo ng salita ng Diyos at ng pangangaral. We have to give more time in the study of the Word and prayer. Because that's the only key to bring souls to Christ. For the edification of the saints, and preachers and teachers and fellow pastors, make some reforms in your ministry. Do not resort to so much theatrics, but instead be honest with your text, explain it and apply it, and let the Holy Spirit bring conviction to your hearers. Hindi natin trabaho yung magbigay ng conviction sa mga tagapakinig natin. No! Yan ay tungkulin ng banal na Espiritu. It is the powerful ministry of the Spirit. But how can a preacher and a teacher will be used by the Holy Spirit if he mishandle his text? Paano siya gagamitin ng banal na Espiritu kung mali-mali ang paliwanag niya sa talata? Maglalagay siya ng sarili niyang paliwanag sa talata. How would you expect that the Holy Spirit will use a unworthy servant kung in the very first place, he don't know how to handle the text properly? It is the Holy Spirit takes the word and penetrates to the heart of the hearers. Fellow preachers and fellow pastor, our duty is to speak the truth, but the truth of the text. To preach it with clarity and live the conviction, the illumination of the Holy Spirit to the hearts of our hearers. It is the job of the Holy Spirit to bring conviction and to move them into repentance and not by manipulative scheme of their emotions. Thirdly and finally, hindi lamang natin makikita rito the powerful ministry of the Holy Spirit, not only the primacy of preaching as the ministry of Christ, but as we go to our text, the fulfillment of prophecy of Isaiah. Keep in mind, dun pa lamang sa Judean region, prior sa pagpunta niya, pagbalik dito sa Nazareth, na kanyang bayang tinubuan, naging popular na si Kristo. Yung mga nangyari doon sa John chapter 1 to chapter 4, na balita sa ibang mga karatig region. And that's the text says, right? A report or a news went all throughout the surrounding areas, including Nazareth. Di po ba pagka may mga kababayan tayo na mayroon pong ginawa at mga nangyaring achievement na nagbigay karangalan sa ating bansa, pinaparangalan, di ba? Si Manny Pacquiao, si Heidelin Diaz, si E.J. Obrena, si Carlos Yulo. These are fellows Filipinos who brought success and achievements in the field of sports, and our government nagbigay ng parangal, ng parada, ng hero's welcome. Pero bukod doon, pagpunta pa niya mismo sa kanyang bayan, pag-uwi ni Manny Pacquiao nung panahon ng kanyang kasikatan sa Sarangani, meron pa silang special local hero's welcome party, so to speak. And that is what happened in this particular aspect. Nabalita yung pagke-cleanse ni Kristo sa temple sa Jerusalem, and that is the Judean region. Nabalita sa Galilean region ang ginawang pakikipag-usap ni Kristo sa Samaritan woman in John chapter 4. In John chapter 4 verse 39 to 40, maraming mga Samaritano ang sumampalataya at naligtas. So nung umuwi siya rito sa Nazareth, the local folks came up to the synagogue. Just imagine, hindi mahulugang karayom, punong-puno ang synagogue, sapagkat gustong-gusto nilang marinig si Jesus. Tanggap nila si Jesus na isang rabay.
Yun yung na-establish ni Kristo in the Judean ministry that Jesus was a rabbi. At itong taga Nazareth, proud sila, we have a rabbi in the name of Jesus. But the problem was, nung sabihin ni Kristo, eto, natupad na ang sinabi ng Isaiah, ano sabi nila? Hindi pa, anak yan eh. Ayan, anak yan ni Jose na Karpintero. Hindi ba anak yan ni Maria? Di ba may mga kapatid pa yan? Tanggap nilang rabay si Kristo. Pero nung sinabi ni Kristo, ako ang Mesyas, ting! Biglang nagdalawang isip sila. You got the point? Kaya, imbis na magpatira pa sila, imbis na mamangha sila, pero dahil kalaro nila to, kalakihan nila to eh. Tanggap nila rabay si Kristo. Tanggap nila na propeta si Kristo at most. Pero nung sabihin ni Kristo, natupad na. Ito na, nangaral ako sa inyo. I will set the captive free. I will set the blind free. I proclaim the year of the Lord, and that is Jubilee. Alam niyo ba yung Jubilee na every 50 years, kapag ka ikaw ay may alipin, you will set free yung pong alipin na yun. Kapag ikaw ay may utang, pagdating ng Jubilee, burado na ang utang mo. At yan ay pinapakita dahil sa pagdating ng tagapagligtas, ganun ang gagawin ng tagapagligtas. But verse 21, for them, the claim of Christ was shocking. When Jesus told them, today, this scripture has been fulfilled into your hearing. Anong sumunod na talata? Ni-reject nila. Pero, pansinin niyo yung susunod na talata sa chapter 4. Tingnan niyo yung mga headings. Right after na sila ay mag-reject kay Jesus Christ as the Messiah, ano yung sumunod sa verse 31? Jesus heals a man with an unclean demon. Verse 38, Jesus heals many. Pinatunayan ni Kristo sa kanyang sariling hiriyon yung claim niya that I will set prisoner free. I will set the blind in sight. In spite of the authentication na ginawa ni Kristo, hindi pa rin kumilala ang kanyang mga kababayan. Bilang aplikasyon at hamon, ikaw na nakaupo ngayon at nakikinig ng talatang ito, ano ang pagkakilala mo kay Kristo? Sino ba sa iyo si Kristo? Miracle worker lamang ba? Master teacher, a great prophet? O kinikilala mo na si Kristo ang ikalawang persona ng Diyos, ng Trinidad? Iniwan niya ang kalwalhatian sa langit. Iniwan niya ang karangalan na para sa Kanya. Nanaog sa langit, namuhay ng isang perpektong tao dito sa mundo para abutin, palayain, iligtas ang makasalanang kagaya mo at kagaya ko. He endured the bear, He bear and endured the pain, the shame, the agony on the cross to pay the penalty of your sin. Kaibigan, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito, sapagkat si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan. Kung ikaw ay isang makasalanan, lumapit ka sa Kanya. Huwag mo siyang tanggihan. Kung paano ang kanyang mga kababayan ay tinanggihan siya. Tanggap nilang tagapangaral si Kristo. Tanggap nilang rabay si Kristo. Tanggap nila na prophet at most si Kristo. But when Christ declared in their very presence, I am the Messiah. Today, the scripture has been fulfilled. They have their doubts. In fact, not only doubts. The scripture tells us rejection. They rejected their own.
Mga kapatid, hindi nagbabago ang ministeryo at mensahe ng Ebanghelyo. In fact, sabi nga ni Apostol Pablo, Galatians 1:6-9, kung babaguhin ang Ebanghelyo, pakasumpain ng sino man, maging siya. Patulit at paulit nating ipapangaral at babanggitin sa pulpitong ito. Walang ibang paraan sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Walang ibang paraan upang ikaw ay maging mamamayan sa langit kung hindi ikaw ay magpasakop sa paghahari ni Kristo. Talikdan mo ang iyong kasalanan at lumapit ka kay Kristo na may pagsisisit pananampalataya. Ikaw ay makikinabang sa espiritual na pagpapala. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, naway gumawa ka ng reformasyon sa mga iglesia, sa mga mangangaral, sa mga pastor, na muling bumalik sa aral at turo ng Biblia. Pagtiwalaan na ito ang iyong ordained means to call out sinners into repentance. Na ang sa pamamagitan ng iyong mga salita na maliwanag, na ipinapaliwanag, na itinuturo, ay kakasangkapanin ng banal na Espiritu upang tawagin ang makasalanan sa pagsisisi at kaligtasan. Ito rin ang kakasangkapanin ng banal na Espiritu upang pagtibayin ang iglesia sa kanyang paniniwala. O Diyos, patuloy kang magreforma ng mga iglesia sa aming kapanahunan at magbigay ng kaluluhatian sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Naglaan tayo ng ilang sandali to reflect of the message. The final hymn that we will sing is a song which identifies Jesus as a friend of sinners, entitled, Jesus, What a Friend for Sinners. Indeed, that Christ is our Savior, that Jesus is also a friend that loves us. And His love make us whole spiritually by His power. In stanza number 2, it says that He is also pictured as a strength. We can be strong in the Lord and in the power of His might. And to be strong, we must hide ourselves in Him. By Jesus' strength, He will enable us to gain the victory by faith. We can also see that in stanza number 3, He is pictured as a help. And therefore, we can come before Christ's throne to find grace to help in time of need. Even if there are times in life when it seems that something is breaking our hearts, but in such times, God offers comfort through our Lord Jesus Christ. And in the final stanza that says that Jesus is pictured as a guide. The Lord will keep or guard us from the evil one. Though tempests and storms may come, it represents the various trials into which we all fall at times, but our Lord Jesus Christ is our sure foundation, and He hears our cries. Let us all rise and sing hymn number 432, Jesus, What a Friend for Sinners. Jesus, what a friend for sinners, Jesus, lover of my soul. Jesus, what a friend for sinners, Jesus, lover of my soul. Jesus, what a friend for sinners, Jesus, lover of my soul. 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 Jesus,
Jesus, what a strength in weakness. Let me hide myself in Him. Tempted, tried, and sometimes faint. He my strength, my victory wins. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keep, loving. He is with me to the end. Jesus, what a help in sorrow, while the billows o'er me roll. Even when my heart is breaking, He my comfort helps my soul. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, what a guide and keeper, while the tempest hail is nigh. Storms about me, nights o'ertakes me. He my pilot hears my cry. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. Is with me to the end. Jesus, I do now receive more than all. In Him I find He had granted me forgiveness. I am His and He is mine. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Amen. Let us dedicate this song to sing our doxology to our Lord. Praise God. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ni Kristo Jesus na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo, naging isang matapat na tagapangaral. At sa banal na Espiritu na siyang maglalapat, mag-uudyok, magbibigay hamon, magpapatibay sa bawat kaluluwang narito ayon sa kanyang pangangailangan
ng mensaheng na ipangaral ngayong umaga at sa susunod nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po sandali para sa ilang announcement. Off. Paki-off yung online. Off na yung line? Okay. So mga kapatid, happy birthday muna. Advance happy birthday kay Sister Christine at saka kay Neo.